So sa paglakad niya, nung siya ay nangangarag sa lupa, hindi po siya nagkasala. Ito yung pinakamabigat na ginawa ng ating Panginoon si Kristo, na hindi siya nagkasala. Although ang mga Kristiyano po ay pilit na nagpapakabanal. Dahil tayo bilang mga Kristiyano po, follower of Christ po tayo. Imitator of Christ po tayo, tagasunod ng ating Panginoon si Kristo. Dahil ang sabi ng 1 Peter pa rin, sapagkat ako'y banal, kayo'y magpakabanal. Dahil sa kaligtasan, ang nasabi po roon, kailangan natin magpakabanal. So yun po yung utos. Ito yung ginawa ng ating Panginoon si Kristo. Nung ipinanganak siya, nangaral siya, at namatay. So ang pupuntasan po natin dito ay yung tinatawag na number 2, yung kanyang pangangaral. Dahil hindi ko po ma-discuss lahat yan dahil sobrang haba. Jesus preached the gospel. Sinimulan niya yung kanyang pangangaral dito sa chapter 4, verse 17 ng Matthew. Kung meron po kayong Biblia ay sundan niyo po yung aking pong binabasa. 4:17 ng ayan. Mula noon nagpasimula ang mangaral si Jesus sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sa 4:23, sabi po, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea. So, ang isang nangangaral ay hindi lang sa isang lugar, kundi sa bawat lugar ay nagtuturo siya ng salita ng Diyos. Hindi lang sa isang lugar na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng mga karamdaman na nasa mga tao. Ang sabi sa 24, at lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria. Yung 4:23 po kasi, kung tatasan din po babasa niyan, diyan siya sinumulang tuksuhin ng Diablo. Nung pagkatapos niyang matukso ng Diablo, na mula doon sa ginapay, sa mga karangyaan, sa mga lupain, pag-ari-arian, hindi na tukso ang ating Panginoong Kristo doon. Sabi dito sa 23, nilibot niya, nangaral niya, ito lang yung simula ng kanyang pangaral. Ang sabi sa 24, lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria. Bakit hindi lalaganap? Bakit hindi siya makikilala? Dahil nagpapagaling siya ng may sakit. Gumagawa siya ng mga himala. Kaya, simula ng 33 AD, approximate lang po yan, nung nangaral po siya dito, ang dami po kasi yung mga iba-ibang religion na narito. SNS, Pharisees, Scribe, lahat po yan. Ito yung pinaniniwalaan nila na ang lahat ng mga ito, ang kanila pinaniniwalaan is yung mga tradisyon. Nung lumabas ang ating Panginoon si Kristo, sabi nila, meron yata bagong aral na tumataliwas sa utos ni Moises. Kaya nung nangaral ang ating Panginoon si Kristo, ito na yung bagong aral na itinuturo niya dahil 400 years of silence from Malakay to Matthew, Malakay to Matthew, ito po, 400 years na hindi nagpadala ang Diyos ng propeta. Ang huling pinadala po ay ang ating Panginoong si Kristo. Na, ito po yung kanyang pinapangaral. Ang sabi sa 24, lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria at kanilang dinala kaniya ang lahat ng mga may karamdaman at ang mga inaalihan ng mga demonyo at ang mga himatayin at ang mga lumpo at sila'y pinapagaling. Ang sabi sa 5:1-14, at pagkakita ng mga karamihan ay umahon siya, ang ating Panginoon si Kristo sa mundo. At pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. So pinuntahan ng ating Panginoon si Kristo ng kanyang mga alagad doon sa mundo. Ang sabi, at binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. So, ito yung pangangaral ng ating Panginoon si Kristo. Ang sabi niya, mapalad o mapapalad ang mapagkumbaba o mapagkumbabang loob. So kung lalapat natin sa panahon natin ngayon, dahil ang utos ng Biblia ay patuloy na magpakumbaba sa lahat ng sitwasyon.
Ang example po dyan is, kung bubusinahan ka dyan sa kalsada, kasi minsan pagka nainis tayo, bubusinahan mo rin. Kumbaga, parang gaganti ka. Di ba ang sabi ng utos ko sa atin, pag binato ka ng bato, batuhin mo na ang tinapay. Pero may bagong kasabihan na pag binato ka ng bato, batuhin mo daw ng bulaklak. Pero kasama yung pasok. Joke lang po yun. Ito yun, yung sabi ng Biblia, na kailangan natin magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang sabi ang utos ko sa atin sa Romans chapter 12, hayaan natin Diyos ang gumanti. Huwag tayong gumanti. Romans chapter 12, verse 17. Huwag kayo magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Kasi nga, nagpapakumbaba pa tayo eh. Isipin ninyo ang mga bagay na karapat-dapat sa harapan ng lahat ng mga tao. So kung maaari, yung maging kaaya-aya sa lahat ng mga tao, yung ating inikilos o galaw. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Wala kang kaaway dito. Dahil nga, nagpapakumbaba ka. Pag-ibig ang tinuturo ng ating Panginoong Kristo dito. John 14 verse 15-12. Ito ang aking utos na kayo mga kaibigan, kasama yan sa preaching niya. Ano sabi dito? Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, hanggat makaya nyo, ay magkaroon kayo ng mapayapaan sa lahat ng mga tao. Nagagawa ko ba natin yun? Na nagkakaroon tayo ng wala tayong kaaway na lahat ng makakasalubong natin hiningin na natin. Ang utos din ng ating Panginoon si Kristo ay iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ganon din ang iyong kaaway. Iibigin mo ang iyong kaaway. Ang sabi sa 19, huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, ang mga Kristiyano ay hindi pwedeng gumanti. Kaya kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo, kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayong mga bagay, ang mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kaniyang ulo. Ang sabi sa 21, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin natin ang mabuti ang masama. Paano? Paano mo madadaig yung masama? Paano natin madadaig yung kasamaan na ginagawa sa atin ng ating mga kapwa? Simple lang, huwag tayo naman, hayaan natin. Dahil ang Diyos po ang bahala sa ganung mga bagay. Iyon, pagpapakumbaba, ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, lumapit yung mga alagad kay Jesus. Kung gagawa tayo ng illustration, hindi po ako nakagawa, yung mga alagad, lumapit sa Kanya, nasa bundok po sila eh. Lumapit yung mga alagad sa Kanya. Jesus Christ. Ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, lumapit dito sa ating Panginoon si Kristo yung mga alagad niya. Ang sabi, at binukan niya ang kanyang bibig, tinuruan sila ng sinasabi, mapapalad ang mapagumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sumapalad yung patuloy na nagpapakumbaba. Ang sabi sa verse 4, mapalad ang nangahapis sapagkat sila'y aalimin. Mapapalad ang maaamo kung mababait sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sa verse 6, patuloy na nangangaral ang ating Panginoon si Kristo sa kanyang mga alagad na lumapit sa kanya doon sa bundok. Ang sabi niya, mapalad pa rin ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan o yung maaaway. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So ito yun, ang pinapakaral ng ating Panginoon sa Kristo.